May nalalaman ka na pala tungkol sa equipment business, kaya ka napasok dito? Wala pa nga ako masyadong alam kaya ako inaaral ko pa eh. Ang bilis nang nakapasok dito si Junior pero pinaghihirapan niya yung stay niya dito sa company. Sorry ha, pero ikaw ba? Ano pa bang alam mo aside from paglalandi at pagbubuntis? Hanapin mo ang lahat ng tao sa buong Pilipinas na may ganyang mukha at alamin mo kung sino sila. Hindi kaya umasa na naman tayo sa wala? Hindi ako magsasawang umasa hanggat nakikita ko yung mukha ni Nelson kung saan ako pumunta. As much as I want to see you wearing that dress, bawal daw, dahil malas. So, iwan muna na kay Francesca. You'll make a beautiful bride. Ivy? I'm sorry sa nangyari. Alam kong masasama yung nasabi niya. Hindi mo kailangan pagtanggol yung mami mo, ha? I know naman, pero gusto kasi kitang tulungan, Junior. Talaga, Phoebe? Pero pwede bang secret na lang muna natin yan? Maski kay Rachel, huwag mong sasabihin kasi baka ikwento niya kay Tita Ivy. Sige. Laura, ikaw na ba yan? Parang wala naman nagbago. Kumilos lang ng konti pero lapnos pa rin yung pagkatao. Hindi mo masisira ang araw ko. Sino naman yung lalaki nagkamali magpapakasal sa'yo? Maghintay ka lang, Ivy. At sigurado akong luluwa ang mga mata mo pag nakilala mo siya. Wala naman nangyayari sa tarayan na to eh. Bakit ayaw mo makitang magkasama kaming masaya? Gagawin ko pa naman sana ang lahat para magkaayos kayo ng anak mo. Anong klase kang ina? May emergency yung client natin, so i-reschedule na lang nila yung appointment. Okay, nahanap na ako ni Rachel. Uwi na tayo. Pwede ka namang umuwi if you want. Or samahan mo ako dito, mag-enjoy tayo. Uwi tayong safe. Siya ang babaeng wawasakin ko ang buhay kahit na magkamatayan na kaming dalawa. So you mean, si Alfred ang kasabwat mo dyan sa pinaplahan mong paghihigante? Ganun ba? Nasaan na siya? Ay, excuse me ha. Sayang, hindi mo naabutan. Gusto ko pa naman sana magkakilala kayong dalawa. Hindi mo na naabutan yung bruhang babaeng yun. Relax. Mainit na naman ang ulo mo. Wala akong pakialam sa babaeng yun dahil sigurado ako mas maganda ang babae nasa harapan ko. Ano ba itong pinainom mo sa akin? Yan eh. Jun, ano bang pinainom mo sa akin at gustong-gusto kita? Phoebe, ano ginagawa mo? Uwi na ako. Uy! Jun! Paki-alalayan naman. Pasensya na. Jun! Sorry. Jun! Ay ka lang. Sorry. Sige. Kuya, patulong naman. Sorry. Dali lang natin sa kotse. Sorry. Pasensya na. Brother, sorry. Very sorry. Sorry. Na-survive mo naman yung meeting kahit nakita mo yung Laura. Bakit ba lagi ko nakikita yung mukha ng Laura na yan when I least expected? Gumanda lang siya. Lalo namang sumama, ang yabang. Pero hindi ba nag-usap na kayo ng anak mo na makikipag-ayos ka na sa kanya para sa apo mo, kay Rachel at Junior? Ikaw na lang ang umintindi at magparaya. Naku, hindi ko alam. Parang ayoko muna. Ang hirap magpakumbaba sa tao nagmamataas. Nakaloko lang siya ng mayamang lalaki. Ang tingin niya sa sarili niya, mas mataas na sa akin. Teka lang. Salamat.
Ako nga. Ay, naman kita, Risha. Sobra. Ang tawag na. Rachel? Ba't tumatawag ka sa akin? Phoebe? Rachel? June! Asan ka na ba? Tumawag ako sa office kanina. Sabi nila kanina ka pa daw nakaalis. Oo, pauwi na ako eh. Pauwi na ako. Sige, mag-ingat ka ha. Sige. And sorry. Sorry? Saan? Kasi late kasi ako nakauwi. Okay lang yun. Basta mag-ingat ka na lang, ha? I love you. I love you too. I love you too very much. Alam mo yan, ha? Bye-bye. Jun, I'm sorry. Phoebe, anong ginagawa mo? Bakit na mo may-ari to, ha? Kasi Jun, gusto kita, Jun. Phoebe, may anak na ako tsaka asawa. Please. At yung kapatid mo si Rachel, mahal na mahal ko, okay? Hindi ko siya kapatid. Umuwi na tayo. Junior, ayoko pang umuwi. Gusto kitang kasama. Okay mo, umuwi ba? Nakasubuhi, umuwi na ako. Uy, ako Jun! Junior! Jun! Oh, June! Buti nakauwi ka na. Saan ka ba galing? Uminom ka ba? Si Kuloy kasi nag-iya eh. Minsan ko na lang kasi nakasama yun, kaya napatambay muna kami. Oh, sige. Mag-bis ka na, tapos matulog na tayo, ha? Rachel, I'm sorry. June. Okay lang. Ano ka ba? Mahal kita. Oh, parang mahal. Kahit lasing na lasing ka? O, sige na. Mahal na mahal din kita. Rachel, hindi ko alam yung gagawin. Wala ka sa akin. Minsan lang may pagkakataong magkatagpo ng isang tao magpapaiba. Alam mo, kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ko malalaman na meron palang taong kagaya mo na kayang mahalin ako ng sobra-sobra. Ako'y nanibago. Di makapaniwalang kaya kong makadama nang ika'y mahanap. Ako'y muling naniwala. Dahil sa'yo nagising ang puso.
Bilib na bilib kasi Manang Flor dito sa omelette na to eh. Galing ko kasi daw magluto. Tignan mo. Ang laki naman. Para busog ka. Harap. Sweet naman ang asawa ko. Harap. Isa pa. I love you. I love you too. Kaumay naman. Uy, Kuloy! Kuya! Gigi! Ako tumawag, di niyakap. Walang yakap. Iba. Iba talaga eh. O, kamusta kayo si nanay? May babalita kami tungkol sa nanay niyo. Ano meron? Kuya, kasi si nanay, Ano meron ka nanay? ikakasal na siya kay Tito Alfred. Ano? Ipinaalam na lang nila sa akin. Siyempre, hindi ko naman mapipigilan si nanay. Tapos, nakita ko na lang yung si Francesca pumupunta lagi sa bahay. Yung nag-aayos ng kasal. Kailangan makausap si nanay. Ano sasabihin mo sa kanya? Tsaka makikinig pa ba yun sa'yo? Hindi na, di ba? Desidido na si Aling Laura eh. Mas kailangan niya makinig. Makinig siya sa amin ni Gigi. Hindi pa siya pwede magpakasal ng basta-basta eh. Yung wala pa nga 100 taong patay si tatay. Okay, so as soon as ma-finalize na ang guest list ninyo, we can have the invitations printed out and madidistribute na natin as soon as possible. Okay. Sa Francesca, ang gusto ko lang naman eh, yung simple wedding. Konti lang naman mga kamag-anak ko dito eh. But you, kung sino gusto mo imbitahin mo ha. Kahit ilan. Sige, mag-iisip ako kung sino yung pwede kong imbitahan. Sige. Check yung sinasabi ko sa'yo. Naibigay mo na ba? Done. Ano yun? Meron kasing special request yung bride natin. Nagpagawa na kami ng save the date invitation at pinadeliver na namin sa isang special guest niya sa wedding. Sino yun? Sino pa? Yung bruhang gusto kong mamatay sa inggit habang nakikita akong naglalakad papunta ng altar. Ma'am? Thank you. Ma'am, kami na po dyan. Hindi na. Naghahanap ako ng gagawin. Kaya ako na bahala dito. Kaya na namin yan. Hindi. Kaya ko rin to. Kaya kong gawin to. Pabayaan niyo na ako dito. Sige na. Sige po, babalik na lang ako sa kusina, ma'am. Oo. Yan ang gusto niyo. Sige, sige. Nay? Oo. Nay, sila kuya po. Anong ginagawa mo dito? Na yun yung sinasabi ni Gigi magpapakasal ka. Oo. Totoo yun. Oo, ano ngayon sa'yo? Na hindi mo man lang nirespeto si tatay. Na ilang buwan pa lang patay si tatay tapos naghahanap ka na agad ng ibang papakasalan? Talagang ayaw mo akong makitang masaya, no, Junior? Sa wakas, magiging maginhawa na rin ang buhay ko. Ginhawa na pinangako mo sa akin, pero hindi mo tinupad. Nay, kaya ko naman ang tuparin ngayon eh. Nay, nakagraduate na nga ako, may trabaho na ako. Konting tiis naman, Nay. Hindi mo na kailangan umasa dyan sa lalaki mo eh. Ibigay mo na yung asenso mo doon sa asawa mo at saka doon sa anak mo. Dahil matagal mo namang pinaramdam na sa akin na hindi na ako kaparte ng buhay mo eh. Kaya hindi ka na rin kaparte ng mga pagdidesisyon ko sa buhay ko, kahit na anong gusto kong gawin. Nay.
pwede ba umalis ka na rito? Bumalik ka na doon sa biyanan mong bruha. Sige na, umalis ka na rito. Baka kung ano pa ang gawin ko sa'yo. Umalis ka na! Bakit naman ako yung imbitahan ni Laura sa kasal niya? Manang! Ma'am? Pakitapon nga ito. Ayoko makita to dito. Please lang, pakitapon yan. Thank you. Opo, ma'am. Kamusta? Anong balita kay nanay? Nakausap mo ba? Rachel, parang kasalanan ko kasi ata eh. Parang ako yung may mali kung bakit nagkakaroon si nanay. June, don't say that. Hindi ko kasi nabigay yung napangako ko sa kanya. Oo, nakapagtapos siya. Nagtatrabaho ngayon. Hindi ko naman siya mayalis sa hirap na nararanasan niya. Naging manugang ko pa yung gusto niyang pagigantihan. June, you did what you can para mapasaya si nanay. Sana lang maintindihan niya na kailangan mo rin ng sarili mong pamilya at may sarili kang buhay. Na hindi mo kailangan mamili at walang masama doon. Pero sana rin maintindihan mo na kailangan rin ng nanay mo ng makakasama sa buhay bukod sa inyo ni Gigi. Ay, kasi ang gulo-gulo, no? Dati naman nung... Pag may problema kami, nasusolusyonan agad. Diyan kasi si tatay. Tutuusin, mas gusto ko pang yung buhay namin sa Rizal dati. Gihirap na, simple. Pero kompleto kami. Alam mo, hindi lang sana nawala si tatay. Ma'am, wala po kayong hinahanap na Nelson Solano. Pero, meron ako nakitang tao na trinak namin. Nakamukha ng pictures na ibinigay niyo sa akin. O sino nga? Sino yung mukhang lagi kong nakikitang yun? Sigurado ba kayong hindi Nelson ang pangalan niya? Siya po si Alfred Benitez. Isa po siyang social entrepreneur na nakabase sa US noon. Parang familiar yung pangalan niya. Parang narinig ko na yan eh. Saan ko ba na-encounter itong pangalan na to? Alfred Benitez. Instead of kinakwento mo lang sa akin yung equipment na sinasabi mo, why don't you show it to me? Eh, ma'am, hindi ko rin po kasi alam eh. Yun! Ano pa? Junior! Yes, Ma'am Vivian? Halika dito. Baka pwede mo naman samahan si Miss Phoebe dun sa bagong delivery ng skid steer loaders? Ma'am, kasi ayusin ko pa yung rental report. Si Manuel na lang. Pasensya na. June. Phoebe. Good news, meron ulit akong meeting with a client. Gusto mo bang sumama, mag-observe? Malapit lang dito. Maaga kami uwi ni Rachel. May check-up kasi sa BB30. Excuse me. Iniiwasan mo ba ako? Ikaw? Inaakit mo ba ako paliw kay Rachel? Bibsy, sigurado bang wala kang kilala ng Alfred Benitez? Ma'am, chinek ko na po dun sa client and personal file natin, directory, wala po. Eh, yung address ng Alfred na yan, nakuha ba ng detective? Ito po. Ma'am.
Bakit po? Huwag mo sabihin sa akin pupuntahan mo. Pupuntahan natin. Halika na. Tara. Junior, hindi. Mabuti ng malinaw. Dahil walang mangyayari, ha? Look, I'm sorry if you felt na I took advantage of you. But I'm not sorry sa nangyari, okay? Nadala lang kasi ko eh. I just want to be the girl who could help you, support you, Junior. Phoebe, wala nang ibang babaeng gagawa nun para sa akin kundi si Rachel lang, ha? Wala nang iba. Phoebe, mahal ko si Rachel, kaya please lang. Araw-araw kailangang sabihin ko sa sarili ko na wala ka na talaga. At hindi na maibabalik ang buhay natin noon na kasama ka. Ikaw pa rin ang mahal ko, Sito. At wala nang makakasira nun. Pero tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Kailangan ko ding isipin ang sarili ko. Pati si Gigi. Lahat ng problema natin, ikaw ang lumulutas. Paano kaya gagawin ko pagka wala ka na? Ay, huwag kang magsalita na ganyan. Wala ka pa bang bilib sa akin? Kahit kung minsan parang baliw ka. Mas baliw ko sa'yo. Baliw na baliw sa'yo. Sana mapatawad mo ako kung kailangan kong buksan muli ang puso ko sa iba. Na minsan kailangan kong pumili muna kung sino ang kakampihan para magkaroon ako ng magandang buhay. Para makaganti na rin ako sa lahat ng mga nangapi sa akin noon. Patawad, Sito. Your wedding will be the wedding of the century. Oh, di ba? I'm so excited. Maganda yung Ivy na yan. Ivy, malapit na tayong maging magkapantay. Makakaganti na rin ako sa'yo. May meeting po siya kasama yung wedding planner. Ikakasal siya? Sino kaya siya? Sino kaya yung maswerteng babae ikakasal sa kanya? Alam mo naman, hindi papato sa'yo si Junior, di ba? Even if you spread your legs wide open. Masyado na akong nag-invest, Aliyah. Hindi na ako pwedeng bumawi. And I'm a good businesswoman. Hindi ako sanay na nalulugi, kaya paglalaban ko to hanggang sa tumubo ako. Ma-appreciate ni Nanay kung pupunta ka dun sa kasal niya para suportahan siya. Rachel, hindi nga eh. Ayoko nga sabi. Magpakialam ko dun sa lalaki niya.